Hallelujah. Praise the name of God. Ikaw ang Diyos. Puno ng kaawaan. Hallelujah. Kinikilala ka namin, Panginoong Jesucristo. Walang ibang nararapat kundi ikaw lamang. Diyos na buhay. Oh, hallelujah. God is good all the time. And all the time, God is good. Thursday morning here in Houston, Texas. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. It's Thursday. My King and my Lord. Thank you. Ayan, mga kapatid Jesus. Asa na kayo? Welcome dito sa ating live at tayo ay mag-umpisa na. Salamat sa ating Panginoon Jesucristo. Nandito na naman tayo, panibagong pagkakataon, panibagong pribilehiyo upang muling magising, kilalanin ng ating Panginoong Jesucristo at paglingkuran siya. Hallelujah, Jesus. Salamat po sa iyong kabutihan. Napakabuti mo, Panginoon Jesus. Ang batayan ng ating pananampalataya kay Panginoong Jesucristo. Happy moments, John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him will not perish but have everlasting life. Happy moments, praise God. Difficult moments, seek God. Quiet moments, worship God. Painful moments, trust God. And every moment, thank God. Hallelujah. God is good all the time. Ayan, mga katingisas. Welcome dito sa ating live. Ayan, Facebook. Madilim ang paligid. Ayan. So, ngayon ay Wibes ng umaga dito sa Houston, Texas. Wibes ng gabi dyan sa inyo. Sa Pilipinas. Salamat sa Diyos sa panibagong umaga. Kala ko ngayon ay Biyernes na. Advance ang aking isip. Biyernes na. Sabi ko, ay mamayang gabi pala, Tito Bryant, ay mag-Bible study na naman tayo. Excited kami. Ayun. Tsaka, bakit? Akala ko Biyernes yun. Oo nga, di ba Biyernes? Hindi pala. Ngayon, Wibes pa pala mga ka-Team Jesus, no? Nag-advance ng aking isip. Ayan, Facebook joiners, Facebook viewers, YouTube viewers, welcome dito sa ating live. Dito sa Team Jesus School of Faith. Hallelujah. So, ngayon ay nasa June 19 na tayo, mga ka-Team Jesus. Ngayon, ang birthday ni Daddy Phil, ang daddy ni Tito Bryant in heaven. Ayan. So, magpuri tayo sa ating Panginoon. Ayan. Ito si Tita Vitz, ang lingkod ng ating Panginoong Jesucristo. Welcome dito sa ating live at magpuri tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Pagising sa umaga, kay ganda, kay ganda, kay ganda ng mundong ginawa niya. Ngayon ko lang nakita ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos at ako'y binago. Yes, Lord. Thank you, Lord. Nang tanggapin ko si Jesus, aking Diyos, na bago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang nadarama, bagong pag-asa
ang nakikita. Yes, Lord. Thank you, Lord. Lahat ay aking ibibigay aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Nag-uumapaw ang aking saya, pagmamahal niya ang nadarama. Kay ganda ng buhay na nasa kanya, purihin ang Diyos, purihin si Jesus. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Hallelujah! Andito kami, Panginoong Jesucristo, ang aming mga buhay ay aming inaalay sa inyo. Sa bawat pagising namin sa umaga ay aming iniisip ay ang iyong kapurihan, kung paano kami magamit para sa iyo, Panginoon, para makilala ka sa buong sanlibutan, maging sa aming mga pamilya, maging sa saan man kami pumupunta. Ikaw ang aming daladala, ang aming pananampalataya sa iyo, Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Maraming salamat po. At binigyan mo kami ng boldness. Binigyan mo kami ng boldness, ng tapang na tayuan ng aming pananampalataya saan man kami pupunta. At ikaw ay aming ipinakilala at hindi kami nahihiya na kilalanin, na sabihin sa kanila, sabihin sa iba na kami ay mga Kristiyano at kami ay tagasunod mo. Oh, hallelujah, Panginoong Jesucristo. Maraming salamat po at ligtas kami sa anumang kapahamakan. Maraming salamat po at maayos ang aming pangangatawan. Thank you for healing our bodies, Father God, in the name of Jesus. Oh, hallelujah, oh, hallelujah, hallelujah. Nagpapakumbaba kami sa trono ng iyong kaawaan. Hinihiling namin, search our hearts, search our hearts, Father God. Suriin mo ang aming mga puso, ang aming mga isipan, at linisin mo kung ano man po ang infirmities, kung ano man po ang mga pagkakamali, ang mga kasalanan na nandito sa aming mga puso, Panginoon. Linisin mo kami sapagkat kami ay iyong mga templo at kami naniniwala na ang banal na Espiritu ay nasa aming mga puso. Oh, hallelujah. Praise the Lord God Almighty sa kanyang kabutihan, sa kanyang kagalingan, sapagkat siya lamang at walang iba ang nararapat. Oh, hallelujah. Dinideklara din namin ang pagpapatawad sa mga taong nagkasala sa amin, sa mga taong nanloko sa amin, sa mga taong nanira sa amin, sa mga taong nag-abuso sa amin, sa mga taong gumawa ng hindi mabuti sa amin, Panginoon. Katagpuin po sila, Lord. Patawarin mo po sila, Panginoon. Let your grace and your mercy be upon them instead of your anger, Father God. Give them the chance, Lord, to change, to be convicted by the Holy Spirit, Panginoon.
upang makilala ka nila at kasabay namin silang magpuri sa iyo, magpasalamat sa iyo sapagkat ikaw ang Diyos na nararapat kilalanin, na ang bawat dila ay magdeklara at ang bawat tuhod ay luluhod na ikaw, Panginoong Kristo, Jesus Christ is Lord. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Let's welcome the Holy Spirit in our midst. Holy Spirit, we welcome you. Ang sabi sa salita, nang just 2 or 3 gathered in your name, you are in our midst. So Lord Jesus, naniniwala kami na ikaw ay nandito sa aming kalagitnaan sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Oh, hallelujah. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I learn to love you more. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I learn to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power and Lord, nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power and Lord, nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power and Lord, nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. We worship you in spirit and in truth. Hallelujah, Father God. Sinasamba ka namin sa Espiritu at sa katotohanan mo. Yes, Lord, gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong presensya. Tago mo ang iyong lingkod sa krus mo, Panginoong Kristo, na hindi ako makikita. Kundi ang makikita ay ang iyong kabutihan, ang iyong pagmamahal, ang iyong pag-unawa, ang iyong sakripisyo na walang hanggan, walang katulad. Hallelujah. Yes, Lord. Dinideklara namin ang live na ito ay holy, sanctified by the blood of Jesus. At dinideklara din namin na bigyan mo kami ng strong internet connection ng sigan po. Lahat ng mga nandito ay makaraos po sa kanilang, sa aming isinasagawa ngayon at sa inyong Bible study. Maraming salamat. Lahat ng ito ay aming hinihiling, pinasasalamatan sa pangalan ni Jesucristo at ng banal na Espiritu. At lahat ng papuri at parangal ay binabalik namin sa Diyos Ama. Amen. Yahoo! God is good all the time. And all the time, God is good. Ayan, salamat sa ating Panginoong Jesucristo sa buhay ni Jepone at nagawa na niya ang ating panibagong badge doon sa ating mga kasama. Kay Sis Michelle, kay Sis Ligan, kay Sis Crystal, at kay Tita Lynn. Praise the Lord. Welcome dito sa ating live. Kumusta kayo dyan? At bakit ang nasa aking live ay 3 lang? Ano na nangyari sa ating sa aking cellphone at
3 na lang ang nasa aking live. Bahala na kung walang maiwan, walang manonood sa live. Ang importante ay ako'y buhay at nakakapagsalita pa rin at magagamit ang aking boses para sa ating Panginoong Hesus Kristo. Hallelujah. Praise the Lord. So, ayan mga ka-Team Jesus, kahapon ay tinuruan tayo ng ating Panginoong Hesus Kristo ng banal na Espiritu na huwag aksayahin yung ating panahon, yung ating oras, araw, sa mga bagay na walang kwenta, sa mga alamat at sabi-sabi ng mga matatanda kung ano-ano, na ito naman ay wala sa Biblia. Kaya dapat mga ka-Team Jesus ay mag-focus tayo sa, ang sabi dito, sa halip, sanayin mo sa kabanalan ang sarili mo. Sanayin natin sa kabanalan ang ating mga sarili. At congratulations to God be the glory sapagkat tayo ay nakaraos sa ating prayer and fasting. No, ngayon ang huling araw ng prayer and fasting natin, 19. Kaya bukas, 20, ay mag-umpisa na naman tayo sa ating, unsay wala, jud ko'y madungog. Walay madungog si Tricia. Walay madungog. Hindi ko nadungog. Wala ko sound. Ano wala siya madungog? Hindi niyo ako naririnig. Hello! Naririnig ba ninyo ako? Anong nangyari kay Tricia at bakit hindi siya nakarinig? Naririnig ba ninyo ako? O, naririnig daw sabi ni Sis Crystal. Hallelujah. No? So, naririnig. So, dito ay sanayin natin ang ating mga sarili sa kabanalan. Sa makatuwid, mag-focus tayo kung ano ang nais na ipagawa ng banal na Espiritu sa ating mga buhay at hindi yung kung ano-anong mga tradisyon at kung ano-anong mga pamahiin na wala namang mga pinagbabatayan. Hallelujah. Salamat sa inyo dyan na nag-respond sa akin na ako ay inyong naririnig. Praise the Lord. Thank you, Jesus. So, okay. So, yan. Mag-focus tayo sa kabanalan, mga ka-Team Jesus, ha? At, kahit tayo ay bata pa, o ano pa man ang sitwasyon ninyo, huwag tayong magpahamak dyan sa mga taong yan na ganyan. Pero pabayaan natin sila. Hindi natin sila inaaway o kaya binabalikan. Kundi, iba, sa bawat pagdarasal natin ay dinideklara natin ang kapatawaran ng ating Panginoong Jesucristo doon sa mga taong ito. Kaysa sa halip na tayo ay mainis, tayo ay magalit sa kanila, ang iisipin natin ay kaawaan, no? Ang kaawaan, kawawa ang mga taong ito na walang alam sa katotohanan. Kaya dapat ay ipagdasal natin sila nang sa ganoon ay sila rin ay katagpuin ng ating Panginoong Jesucristo sapagkat noong hindi pa tayo kinatagpo ng Panginoong Jesucristo natin, ay ganoon din tayo sa mga yon, kagaya din tayo sa kanila, mga ka-Team Jesus. Sa makatuwid, kung walang nagdasal sa atin, kung walang humingi ng kapatawaran, no? Sa atin, sa mga ginawa natin dati, nung tayo ay hindi pa kinatagpo ng ating Panginoong Jesucristo, wala tayo ngayon. Sa makatuwid, it's payback time na kung tayo na ngayon ay mga Kristiyano at tayo ay inuosig, tayo ay binubuli ba yung mga nasa paligid natin, mga pamilya natin, mga kaibigan natin, mga sino pa man, ay isipin natin na dati ay ganoon din ako. Ganoon din ako. Subalit dahil sa kaawaan ng ating Panginoong Jesucristo, nabigyan ako ng pagkakataon na muling baguhin, na mabago ang buhay ko, muli akong maging buhay. So, born again.
at makilala siya ng lubusan at magkaroon ng personal na relasyon sa Kanya. Ganon yun mga katinjisa. So sa makatuwid, huwag nating kalimutan, isipin talaga natin yan at huwag tayo magpatukso sa demonyo na mainis sa taong, kainis ng taong to, ganyan. Tandaan natin, no? Vengeance is not ours, it's the Lord's. At tandaan din natin na sabi sa salita ng Diyos, yun, no? Hindi ko lang, nakalimutan ko lang ano yung verse na yun, saan yun. Sabi niya na He will avenge to us. He avenge to these people, no? Kung tayo man ay pinersecute, kung tayo man ay siniraan, kung tayo man ay ginawa ng masamang kwento, kung tayo man ay nililibak ng mga taong ito, nang dahil sa ating pananampalataya, si Panginoong Hesukristo ang babalik sa kanila. Babalikan sila ni Panginoong Hesukristo. Kaya tandaan nyo, ang nakakatakot mga katinjisas, kapag ang Diyos na ang babalik sa taong yan. Ang babalikan siya ng Diyos sa mga ginawa niya sa atin, nakakatakot yan. Ang punishment ng ating Panginoong Hesukristo sa mga taong yan, nakakatakot. Kaya, kailangan na atin silang ipagdasal nang sa Ginoon ay katagpuin sila ng ating Panginoong Hesukristo at magiging kasama natin sila sa pagpupuri, pagsamba sa ating Panginoong Jesus. Ayan. Kaya isipin natin kawawa ang mga ito. Kung sila kung mag-avenge ang Diyos sa kanila dahil sa ginawa nila sa atin, we are the children of God. Mag-iingat sila ang mga taong naninira sa atin, ang mga taong naluloko sa atin, mag-iingat sila sa balik ng Diyos sa kanila dahil tayo ay mga anak ng Diyos, no? We are the Lord's children. At kagaya din ng mga magulang na kapag ang kanilang mga anak, kapag ang kanilang mga anak ay sinasaktan, ginaganyon, 'di ba? Yung mga magulang ay yun ang babalik, ang babalikan ng mga magulang ng anak na yun, yung nanakit sa kanyang anak. So ganun din ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya ang iisipin natin ay ang kaawaan ng ating Panginoong Hesukristo sa halip na ang galit niya, no? Lord, patawarin mo po ang taong ito. Hindi niya alam ang kanyang mga ginagawa. Okay, so dito tayo tapos na tayo sa chapter 4, so dito na tayo sa chapter 5. 1 Timothy, chapter 5, verses 1 to, ang haba ng chapter 5. Hatiin na lang natin. Verses 1 to 16 lang tayo muna. 1 to 16. Ayan. Diyan lang. Dito lang tayo. 6. Ngayon ay 19, 25. So, dito lang tayo sa 1 to 16. 6, 19, 25. Okay. Ang mga responsibilidad ng mga mananampalataya, para pala to sa atin. Tayo ay mga mananampalataya, mayroon tayong responsibilidad na kailangan nating sundin, mga katinjisas. Okay, dito tayo. Sa chapter 5, 1 Timothy chapter 5, verses 1 to 16. Asa na ang inyong mga Biblia? Ayan na. Kunin na ninyo ang inyong mga Biblia. Okay. Huwag mong pagsasabihan ng marahas ang matandang lalaki. Sa halip, kausapin mo sila na parang iyong ama. Ituring mo ang mga kabataang lalaki na parang mga kapatid at ang matatandang babae na parang iyong ina. Pakitunguhan mo ng may malinis na puso ang mga nakababatang babae na parang kapatid mo na rin. Kasi nga, ang liham na ito ay para kay Timoteo, kung saan si Timoteo ay bata pa lang, no? Nang siya, hindi naman sinabi ilang taon na si Timoteo,
Pero bata pa siya nang siya ay kinatagpo ni Panginoong Jesucristo. Ayan. Bigyan mo, dito na tayo sa verse 3, bigyan mo ng kaukulang pansin at tulong ang mga biyuda na wala ng ibang inaasahan. Ngunit kung may mga anak o apo ang isang biyuda, sila ang dapat kumalinga sa kanya bilang pagpapakita ng takot nila sa Diyos at bilang pagtanaw ng utang na loob sa magulang nila. Sapagkat nakalulugod ito sa Diyos. Ang biyudang nag-iisa na lang sa buhay ay umaasa na lang sa Diyos. Araw-gabi siyang nananalangin at humihingi ng tulong sa Diyos. Ngunit ang biyudang mahilig sa kalayawan ay patay na sa paningin ng Diyos kahit na buhay pa siya. O, ayan mga biyuda. Ituro mo sa mga kapatid ang mga tuntuning ito upang walang masabing masama laban sa kanila. Ang sinumang hindi kumakalinga sa sariling kamag-anak, lalo na sa sariling pamilya, ay tumatalikod sa pananampalataya at masahol pa sa mga hindi mananampalataya. O hala! Ayan, sino ngayon itong kinakausap ng ating Panginoong Jesucristo? Yan ay nasa verse 8. Nasa 9 na tayo. Ang isama mo lang sa listahan ng mga biyuda na tutulungan ay ang mga hindi bababa sa 60 taong gulang at naging tapat sa asawa niya. Kilala sa paggawa ng mabuti gaya ng maayos na pagpapalaki ng mga anak, bukas ang tahanan sa mga nakikituloy, naglilingkod sa mga pinabanal ng Diyos, tumutulong sa mga nangangailangan at inilalaan ang sarili sa mabubuting gawa. Ngunit huwag mong isama sa listahan ang mga biyuda na bata pa, dahil kung dumating ang panahon na nais nilang mag-asawa ulit, mapapabayaan nila ang paglilingkod kay Kristo. At dahil dito, magkakasala sila dahil magiging walang saysay ang pangako nila na maglingkod na lang kay Kristo. Maliban dito, matuto silang maging tamad. Matututo silang maging tamad at mag-aksaya ng panahon sa pangangapit bahay. Hindi lang sila magiging tamad, kundi magiging chismosa at pakialamera. Hala! At kung ano-ano ang mga sinasabi. Kaya para sa akin, kung ganito lang ang mangyayari, mas mabuti pang muli na lang silang mag-asawa at magkaanak at mag-asikaso sa sariling pamilya. Sa ganoon, walang masasabing masama ang mga sumasalungat sa atin. Sinasabi ko ito dahil may ilang biyuda na ang tumalikod sa pananampalataya at sumusunod na kay Satanas. Kung ang isang mananampalatayang babae ay may kamag-anak na biyuda, dapat nila itong tulungan. Sa ganoon, hindi mabibigatan ang iglesia sa pag-aaruga sa kanila at matulungan pa ang mga biyuda na talagang wala nang inaasahan. O hallelujah. Yes, Father God. Lord Jesus, Holy Spirit, salamat po sa iyong mga mensahe sa araw na ito. Tulungan mo kami na maintindihan namin ang nais mong iparating. At ito po ay aming magagamit, ito po ay aming mai-apply sa pang-araw-araw na buhay na kami po ay nanilalakaran namin ang aming pananampalataya kayo, Panginoon Jesus. Maraming salamat po. In Jesus' name. Amen. Okay, so simulan natin dito sa responsibilidad ng mga mananampalataya. So ito yun mga ka-Team Jesus, kung tayo ay bata pa at mayroon tayong mga kasamahan na mas matanda nasa atin, so ito'y automatic na dapat tayo ay maging magalang sa kanila.
kahit na itong matandang ito, na itong mas may edad pa sa atin, ay hindi gumawa ng mabuti. Halimbawa, nasa katawan ni Kristo tayo, we are part of the body of Christ. Tapos yung isang tao na yan, na mas matanda pa sa atin, ay gumagawa ng kabalbalan, gumagawa ng mga kilos na maaring ito ay nakakasama, no, sa imahe ng katawan ni Kristo. So, anong sabi dito ay pag-usapan. Anong sabi dito? Anong sabi dito? Huwag mong pagsabihan ng marahas ang matandang lalaki o kausapin na parang iyong ama. Ang mga kabataang lalaki ay ituring na parang kanyang mga kapatid. Ang mga babae naman, mga batang babae, ang mga matatandang babae na ay ituring na parang ina. Pakitunguhan mo ng malinis na puso. So, yung mga batang babae naman ay ituring ninyo, kung kayo ay lalaki, ituring ninyo, ito kasi ay kay Timoteo. Dahil nga siya ay pinadala ni Pablo doon sa mga iba-ibang body of Christ, na iba-ibang parte ng katawan ni Kristo, sa mga lugar ng Pilipos, mga lugar ng Galatians, Colossians, Ephesians, mga ganyan, no? So, yun ay paalala ni Pablo sa kanya on how to deal sa mga mananampalataya. So, ayusin ang pagkikipag-usap at ang mga matatanda, ang mga lalaking masigit pa sa edad mo, ay ituring mo silang iyong ina, inyong ama. Ang mga babae naman na mas matanda pa sa'yo, ituring mo na iyong ina. Kaya nga, yung ate o ng tita, ng tito, ganon ang tawag natin, na iniisip natin na mga pamangkin nila tayo, kung sila ay mas matanda, kagaya sa amin. So, ang tawag nyo sa amin ay, kay Tito Brian ay Tito Brian. Ako naman ay Tita Vets. Pwede nyo rin akong tawaging nanay o mami, mama Vets. O pwede rin. Kaya lang ang katawagan natin ay si Tita Vets at Tito Brian. So sabi ni Tito Brian, ipinarating niya, sabi niya, iparating mo sa Team Jesus ang aking pangungumusta sa kanila. Kaya sabi ko, yes sir, makakarating po ang iyong pangungumusta sa Team Jesus. Kasi kanina, nang ako'y magising na alas 5, ay nagising din siya at umihi siya. Sabi niya, magla-live ka na ba? Yes. Okay, iparating mo sa Team Jesus ang aking pangungumusta sa kanila. Yes, sir. Ayan. So, yun ay pinaparating ni Tito Brian ang kanyang pangungumusta sa inyong lahat, sa ating lahat dito. At salamat sa Diyos at tayo ay nakakaraos, no, sa bawat araw, at tayo ay nakapag-live. To God be the glory, at natututo tayo sa ating sa salita ng ating Panginoong Kristo. So yung kung ikaw ay lalaki, ituring mo ang mga kapwa mo, pareho mong kaedad, ganyan, o nasa peer, ibig sabihin yung level ng edad mo, na iyong mga kapatid. At yung mga medyo may katandaan na mga babae, lalaki, ituring mo na iyong ina, o kaya iyong ina mo o ama mo. At yung mga babae naman na kasing edad mo, ganyan, huwag mong pagnanasahan. Ang sabi dito, ng may malinis na puso ang mga nakababatang babae na parang kapatid mo na rin. Yan dapat ang mangyayari. Subalit, di ba, may isang pastor, di ba, na nasa 20s lang siya. Subalit yung kasama nila sa church, mga bata pa, 5 years old, 10 years old, mga ganyan. Yung sabi, nakakabatang mga babae, ituring mo na iyong mga kapatid. So, anong ginawa ng iyang pastor na yon? Minulustian niya yung bata na yon, nirape niya yon, inabuso niya sa loob ng 3 taon, na kung saan nandoon siya, doon siya bumibisita ba, doon siya hinuhost ng church, o doon siya pinatitira. At yun pala ay ginawa na niya, sinira na niya, no, yung buhay ng isang batang 5 years old pa yata yung bata na yun. See, biruin nyo yan. Okay.
So, dito tayo mga ka-Team Jesus, bilang magkapatid, bilang mga brothers and sisters in Christ. So, huwag nating pagdanasahan yung mga kasama natin na ganito, single ka, pag nanasahan mo siya, ay may asawa na yan. Yung iba naman, huwag. Sapagkat tayo ay nagturingan tayo bilang magkapatid. Maliban na lang kung pareho kayong single at pareho kayong single na nagpupuri, nagsisilbi sa ating Panginoong Kristo, at ang ano diyan, yung desire mo ay pinagdadasal mo yung lalaki na kung saan ituturo ng Diyos na pareho kayong magsilbi sa Kanya, pareho kayong may paniniwala sa Kanya, pareho kayong naniniwala sa ganitong mga doktrina na nasa salita ng Diyos, at nandoon siya, nakipinakita ng Diyos sa iyo, ipag-pray mo yung lalaki na yon, o kaya yung babae na yon, ipag-pray mo rin yun, no? Na kung sino ba siya, kung siya ba ang ibibigay ng Diyos sa iyo, nang sa ganoon ay sabay kayong maglingkod sa ating Panginoong Kristo. So, ganon yun mga ka-Team. Huwag nating pag-isipan ng masama itong ating mga kapatiran sa body of Christ. We are brothers and sisters in the Lord. So, makatuwid, mahalin natin ang ating mga kapatiran kay Kristo kagaya ng pagmamahal natin. They are our neighbors. Noong sabi diyan, love God above all. Yun ang golden rule, no? Ayun ang utos ni Panginoong Kristo sa Bagong Testamento. Love God above all and love your neighbor as you love yourself. So, hindi yun yung neighbor na katabi mong bahay, yan ang iyong neighbor. It's not the neighbor, no? Kundi yung mga kapatid natin kay Kristo. Kung sino man ang nangangailangan, lalo na yung mga kapatid natin kay Kristo, sila dapat ang mahalin natin kagaya ng pagmamahal natin sa ating mga sarili. They are our brothers and our sisters. Kung sila man ay nalugmok, kung sila man ay nasabihin nating nadapa, kung sila man ay nag-backslide, ipagdasal natin sila at i-pray natin sila, kumustahin natin sila, kumusta ka na, pinagpipray kita, ipinaparating ng Team Jesus ang pangungumusta na ikaw ay nasa maayos na sitwasyon. You are always welcome to come and join us, for the word of God is free and it's for everybody. No? So, ganun yun mga ka-Team Jesus. Tapos sabi dito, ang binibigyang pansin, ang mga balo, 'di ba? Ang mga balo ay isa 'yon sa nasa Old Testament na ang tunay na relihiyon ay ang alagaan ang mga wala ng mga magulang, orphans, alagaan ang mga balo, alagaan ang mga matatanda at ang sobrang hirap sa buhay. Ngayon, ito dito, ang binibigyang pansin dito ngayon ni Pablo, dito sa verse 5, ay ang mga balo. So, ni-mention niya yung mga balo na kung saan yung mga balo na yan ay wala na talaga silang ibang inaasahan kundi ang Diyos. So, alagaan ang mga balo. Subalit, kung ang mga balo ay meron silang mga anak at meron silang mga apo, so hindi obligasyon ng congregation na alagaan sila o kaya suportahan sila sapagkat mayroon siyang mga anak at mayroon siyang mga apo. So, ang binibigyang pansin dito ay yung mga balo na nasa edad na ng 60 years pataas na mga balo na wala ng mga anak na nag-aalaga, nag-iisa na lang sa buhay, yun ang bibigyan natin ng pansin na tulungan natin o pinaalala na sa atin ng Holy Spirit yung ministry niya o ang mga balo. Kaya pag may ipinapakita ang banal na Espiritu sa atin, ay balo siya. So, anong klaseng balo siya? May mga anak po ba kayo manang? May mga anak po ba kayo? May mga tita? May mga kapatid po ba kayo? Mga anak kayo? Mga apo na ganito, ganyan?
Kasi obligasyon yan ng mga anak bilang pagtanaw, pagrespeto sa kanilang mga magulang nung sila'y mga bata pa at inaalagaan sila ng kanilang mga magulang. So yung mga balo na bibigyan natin ng pansin ay yung mga nasa 60 years old na, above, na kung saan nag-iisa na lamang at wala silang inaasahan sa buhay. Subalit, yung mga balo na mga bata pa, ay yung sabi dito, pero bago yan, may binigay na emphasis, no? May binigay na emphasis ang banal na Espiritu sa atin. Dito sa verse 8. Ang sinumang hindi kumakalinga sa sariling kamag-anak, lalo na sa sariling pamilya, ay tumatalikod sa pananampalataya at masahol pa sa mga hindi mananampalataya. So kaya nga kung ikaw, albawa, ano na ito, balo na siya, pero mayroon siyang mga anak. At ang mga anak na ito ay inaabandon na siya. Ang mga anak na ito ay hindi man ang tumingin muli sa kanilang mga magulang, sa kanyang nanay, na yun ang nagsilang sa kanila. Yun ang naghirap sa loob ng 9 na buwan upang isilang sila sa mundo. At hindi nila binalikan ang kanilang mga magulang, lalo na ang kanilang ina. So ito ang sabi, dito sa 8, ang sinumang hindi kumakalinga sa sariling kamag-anak, lalo na sa sariling pamilya, ay tumatalikod sa pananampalataya at sila at itinuturing nila yung kanilang mga sarili bilang mga Kristiyano. Subalit ang mismong mga magulang nila, ang mismong nanay nila na balo na nga, wala nang ama, wala na ang tatay, wala nang asawa na siyang gumagawa, siyang nagtatrabaho, halimbawa, siyang nagsusuporta, at iniwanan siya ng kanyang mga anak, hindi man lang siya binalikan o sinuportahan. Yan ang sinasabi dito. Itong ibig sabihin nun, mas masahol pa sa mga hindi mananampalataya. O see? Kaya mga ka-Team Jesus, bilang mga anak, tayo ay may mga magulang, di ba? So, hindi natin pwedeng talikuran ang ating mga magulang at sabihin natin sa kanila, ay, may ano rin ako, may sarili din akong problema, may sarili din akong mga ganyan, hindi ako makatulong sa iyo, hindi ako makaganyan. No. Maaring financially ay hindi ka makatulong sa kanya kasi naghihirap ka rin. Subalit in other way, makatulong ka by your prayer, by your support, na mabisita mo man lang, o anong pwede kong maitulong dyan sa iyo, ma? Ganito, ganyan, o tingnan mo yung mama mo, o ugod ng ganyan, tapos wala na nga yung tatay mo, o ugod ng ganyan, tapos sabihin mo pa, ayan ang dami niyang mga labahin, hindi nga siya halos makakusot ng ganyan. Tapos nakatingin ka lang. Tapos sasabihin mo, ang lakas ng katawan mo, bata ka pa. Sabihin mo, wala kasi akong maitulong sa iyo, ma. Anong walang maitulong? Gamitin mo ang iyong lakas, ang iyong oras, nang sa ganoon ay maalagaan mo yung mama mo, balikan mo yun, linisin mo ang bahay niya, mag-ano ka sa kanya, maglabhan mo yung mga gamit niya, linisin mo ang bahay niya, ayan. Sa pamamagitan yan, ay makatulong ka sa mga magulang mo, sa nanay mo, na naiwanan ng tatay mo, wala na yung tatay mo. O wala na yung nanay mo, ganyan. Hindi yung iisipin mo na, wala nga talaga akong maitulong. Tapos, pagdating sa social media, pagdating sa mga kung sino-sino mga live, nandoon kayo. Pero yung mga magulang ninyo, yung nanay mo na naiwanan, naiwanan doon, ang gulo-gulo ng bahay, ang baho-baho, hindi na paliguan, walang damit, ganyan, malinis, hindi mo matulungan. Pinabayaan mo, ganyan ka, mas masahol ka pa sa taong hindi nananampalataya kay Kristo, sapagkat kung ikaw ay Kristiyano, nagdinideklara mo na ikaw ay Kristiyanong totoo, na tagasunod ni Panginoong Jesucristo. Yan ang nakasulat, Hindi natin pwedeng kalimutan ang ating mga pamilya. Mas magaling tayo sa ibang tao kung tutulong tayo
mas magaling tayo, pero pagdating sa ating pamilya, maramo tayo. O. Anong sabi dyan? Ang sinumang hindi kumakalinga sa sariling kamag-anak, lalo na sa sariling pamilya, ay tumatalikod sa pananampalataya at masahol pa sa mga hindi mananampalataya. O. Sa mga tuwid, bago natin tulungan ang ibang tao, tulungan muna natin ang ating mismong pamilya, ang ating mga kapatid, ang ating mga pamangkin, ang ating mga apo, ang ating mga magulang, lalong-lalo na ang ating pamilya, mga ka-Team Jesus. So, hindi pwedeng magaling tayo, mapagbigay tayo sa ibang tao, subalit pagdating sa mismong pamilya natin, maramo tayo. Ay, ayoko nga magbigay dyan, kasi ganito, ganyan. Mismong pamilya natin, mismong pinararamutan natin, hindi natin kinakalinga. So, kalingain natin ang unang-una nating tulungan ang ating mga magulang, ang ating mga kapatid, ang ating mga kamag-anak, bago pa yung iba. Okay. So, ayan mga ka-Team Jesus. So, dito, kaya isa yan sa mga emphasis ng banal na Espiritu, no? Sa kanyang salita. At dito, sinasabi din na yung mga byuda, halimbawa, ang mga byuda na pero bata pa, at sabi niya, magsilbi ako sa Panginoon, pero yun pala ay mahilig sa kalayawan, hala, dito, sige, tapos, anong sabi dito, na andoon mga ngapit bahay pa. Tapos, hindi lang sila magiging tamad, kundi magiging chismosa pa at pakialamira at kung ano-ano pa ang mga sinasabi. So, hindi yun yung mga kailangang tulungan sapagkat malakas pa sila At pwede pa silang mag-asawang muli. So, hindi na sila makapagsilbi kay Panginoong Kristo. So, yun yung ang mga byuda na kailangang tulungan, ayun yung walang-wala na talaga na ang tanging kanilang pag-asa ay ang Diyos. No? Okay, yun ang sinasabi dito. At matutulungan pa ang mga byuda na talagang wala nang inaasahan. So, kung mag-uumpisa na, mga ka-Team Jesus, ang ministry ng House of Shelter, House of Healing, House of Refuge, yan ay ilan sa mga paalala sa atin ng banal na Espiritu. Hindi ibig sabihin na siya ay byuda, ay ano na, yun na yun, kasi nasa Biblia yun na kapag byuda, kailangan nasuriin muna natin kung itong byuda na ito ay karapat-dapat ba na suportahan siya, tulungan siya. Pwede naman siguro na ibahagi natin ang salita ng Diyos. Subalit ang focus natin ay yung mga byuda na talagang wala nang maaasahan. Pero itong byuda na ito, halimbawa, ay ang mga anak niya ay sobrang liit pa, yan pwede yan siguro kasi may mga anak nga yan, pero paano? Hindi naman yan nagtatrabaho yung mga anak na yan. Maliliit pa naman yan. Hindi naman yan makakatulong pa sa kanya. Tulungan din natin yun. See? Mayroon ng pinapakita nyo, naiintindihan ba ninyo yan? Mayroon ng siniset up ang banal na Espiritu para sa kanyang ministry, kung ano ang magiging batayan. Maaring yung byuda na yan ay lakwatsera, tapos yan, tinutulungan ng ministry, yun pala, naglalakwat siya, andoon, nangangapit bahay, so, nagiging tamad, chismosa pa, pakialamera, paano siya makapagsilbi dyan sa Panginoon kung ganyan? No? Yan ang nangyayari sa ibang mga byuda, no? Hindi naman lahat. Nagiging tamad. Bakit? Naghihintay lang ng ayuda
naghihintay lang ng tulong eh. Hindi yun. Kailangan na humingi tayo sa banal na Espiritu ng gabay. Spirit, sino po ang karapat-dapat na suportahan? Sino po ang karapat-dapat na tulungan? Ganyan. So, kailangan talaga natin na sa bawat hakbang, sa bawat desisyon na ating gawin, ay hingi natin ang probisyon, hingi natin ang gabay ng banal na Espiritu. Holy Spirit, lead us, guide us. Sapagkat kung ating kinikilala ang presensya ng banal na Espiritu, we will never be wrong. Hindi tayo magkakamali. Hindi tayo magkakamali. Sapagkat alam ng Diyos ang nilalaman ng mga puso ng bawat isa ng taong ito, nitong balo na ito, nitong ganito, alam niya lahat. Halimbawa, may matanda yung matanda na yan, ano ba yung matanda na yan? Wala na kang kapera-pera, wala na nga ipambili ng bigas, may tumulong. Bigas, binilihan siya ng bigas. Ang ginawa naman niya sa bigas, binarter niya doon sa kapitbahay niya at para makabili siya ng swerte. Ano yun? Yung high alay ba yun? Swerte, ano ba yun? Sinayang niya yung pagpapalang ibinigay sa kanya na dapat ay gamitin niya yun para sa sarili niya. Pagkain niya, ganito, ganyan niya. Parang dati ba, yung nanay ko, na sinusuportahan siya ng Panginoong Jesucristo, no? Mula rito ay sinusuportahan siya, pinapadalhan siya. Tapos may naririnig ako sa aking mga kapatid na ang pera ni nanay ay naubos doon sa ganito, ganyan. Paano yan? Sinasayang yung pera na yon. Kaya kinakausap ko si nanay, alam mo na yung pagpapala na natatanggap mo ay hindi yan sa amin. Kay Panginoong Jesucristo yan. Sa makatuwid, gamitin natin yung pagpapala na mga yan para binigay yan ng Diyos para sa katawan mo, pagkain mo, pangangailangan mo. Pero kung gagamitin mo yan sa sugal, kung minsan ay nagsusugal ka, ikaw rin mananagot niyan. Kasi hindi galing sa amin yung pagpapala na yan. Galing sa Diyos. Galing sa Diyos. So, yun dapat ang gawin natin. Kapag tayo ay ginamit ng ating Panginoong Jesucristo bilang pagpapala sa iba na tayo naging daluyan para makapagpapadala ng mga pagpapala sa ating kapwa, sa ating kapwa mananampalataya, sa isang kapatid, no, brother and sister, ipaalala natin sa kanila na ang mga pagpapalang natanggap mo ay hindi yan galing sa amin, kundi galing sa Diyos yan. Mayroon kang pananagutan yan. Mayroon kang accountability dyan. Pag ginamit mo ang pera na yan, ang pagpapalang yan sa kasamaan, sa ganito, hopefully ay manalo ako sa high alay itong aking love gift sa Team Jesus, ipatad ko to para ganun ay maging lucky ako, magswertihin daw. Anong swertihin? Malas yun! Kasi ayaw ng Diyos sa mga sugal. Sabi nga niya, magtrabaho ka, kumilos ka, gumalaw ka. Gumalaw ka. I will bless the works of your hands. So, ganun yun. Sa makatuwid, hindi niya tinotolerate yung mga sugal. So, gamitin natin. Binigay ng Diyos yun sa'yo, ibig sabihin nun, kailangan mo yun sa iyong pangangailangan, maring pagkain, maring gamot, or whatever. Pero hindi sa mga sugal na yan, na kung saan, nasasayang yung pera ng Diyos dahil hindi ka nga mananalo dyan. Sugal yan eh. No? Naintindihan natin? So, gamitin natin ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo para sa kanyang purpose. So, ikaw, mayroong pinadalhan ka para sa pangangailangan nyo, kagaya halimbawa nila ni Sis Jeanette at ni Brother Eric,
ni Brother Sandy at ni Sis Lisa, ni Brother Ariel at ni Sis Abby. Sila ni Sis Christy, sino pa yon? Sila ni Sis Gisame. Pinadalhan sila ng Diyos para maiayos yung kanilang mga papel. Maayos yung mga papel nila. Sila ni Jerome. Kaya, ginamit nila yon para sa ganoon, maiayos ang mga buhay nila, maiayos, maging legal ang kanilang pagsasama, at pagpapalain ang kanilang pamumuhay dahil legal nga ang pagsasama nila. Ganun ba? Hindi natin i-divert na kung saan-saan pumupunta yung pera na yan, na kung saan sa halip na gamitin natin para sa plano ng Diyos, ay na-divert. So, hindi natupad yung plano ng Diyos. Diba? Ganun yun, mga kating Jesus. Bawat pagpapalang natanggap natin ay galing yan sa Diyos. Kaya gamitin natin yun ng mabuti, maayos, para sa kanyang kapurihan ng tama. At huwag natin kalimutan, respeto natin ang bawat isa. Ituring natin na para yung magkapatid tayo, o pamangkin mo yung mga yan, kapatid mo yung mga yan, nanay at tatay mo yung mga yan. Kaya nga sa simbahan, yung mga matatanda, sinasabi natin, tay. Ang mga, alimbawa, kami sa church, no? So, tinatawag namin na tay. Tay, nay, kumusta po kayo? Mami, daddy, kumusta po kayo? Tinatawag namin ganyan yung mga matatanda, yung mga nasa 70s na, nasa 80s na mga kapatid ni Kristo, yun. O kaya, tito, tita, o kaya, sis, dahil kaedad mo lang, o brother. O kaya yung, ikaw ang mas matanda sa mga batang ito, sa mga kapatid na ito, o tita ang tawag nila sa'yo, o anak, ang tawag ko sa kanila ay, anak, kumusta ka anak? Ganyan. So, irespeto natin ang bawat isa. Igalang natin ang bawat isa. Bigyan natin ng pansin ang ating mga pamilya. Lalo na yung mga nangangailangan ng tulong natin, lalo na yung mga balo. Ang mga balo. Kasi, isa na yan yung balo, mga kating Jesus. Ang bigyan natin ng pansin. Hallelujah. So, sino man ang kinakausap ngayon ng banal na espiritu, kung halimbawang kayo ay marami pinagpapala kayo ng Diyos, at mayroong mga kamag-anak ninyo dyan na nangangailangan ng tulong, subalit hindi nyo pinapansin, may mga kapatid kayo dyan, mga kapatid yung lalaki, yung babae, o mga magulang ninyo na nahihirapan, pero parang walang nangyayari sa inyo. Nire-review kayo ng banal na espiritu. At kung ikaw ay nagdideklara na ikaw ay Kristiyano, subalit pinababayaan mo yung mga kapatid mo, yung mga kamag-anak mo, kadugo mo sa kanilang sitwasyon, na ikaw naman ang mayroon, na ikaw naman ang pinagpapala ng Diyos. We are blessed to be a blessing to others, di ba? So, yan ang mangyayari dyan, mga kating Jesus. Yan ang mangyayari dyan, sabi dyan sa salita ng Diyos, mas masahol ka pa sa taong hindi nananampalataya kay Kristo. O say, mas masahol ka pa. Ibig sabihin, mas masama ka pa. Ito, kung sa akala mo, itong mga taong ito ay masama, dahil hindi sila nanampalataya kay Kristo, ang ginawa mo sa pamilya mo, ang pagiging maramot mo sa pamilya mo, ang pagiging walang pake sa pamilya mo, mas mas masahol ka pa, ibig sabihin mas masama ka pa sa mga taong hindi naniniwala kay Kristo. So, bago tayo tumulong sa iba, ay tulungan muna natin ang ating pamilya. Anong pangangailangan nila? Anong pwede nating maitulong sa kanila? No? Lalo na yung mga walang trabaho. Hallelujah. Father God, salamat sa iyong kabutihan. Salamat at tinuruan mo na naman kami. Salamat sa rebuke, Lord. Kung kami man po ay naging makasarili, na hindi namin nakikita din ang pangangailangan ng aming mga pamilya, ang aming mga kamag-anak, Lord.
Patawarin mo po kami, Panginoon Jesus. Salamat sa pagtuturo mo sa amin. Yes, Lord. Gabayan mo ang bawat isa. Ano man po ang aming mga natutunan sa araw na ito, Holy Spirit, na ito'y aming itatak sa mga isipan namin, itanim sa aming mga puso, na ito'y aming magagamit habang patuloy namin nilalakaran ng aming pananampalataya kay Panginoon Kristo. Hallelujah. Yes, Father God. Salamat po. Salamat sa pagbabagong inyong ibinigay sa amin, inyong ginawa sa mga buhay namin. Salamat sa pagpapaalala sa amin kung sino-sino ang dapat namin tulungan, kung sino-sino ang mga balo na wala na talagang ibang inaasahan, Lord. Iparating mo po kami sa kanila, Lord God. Ipakita mo po sa kanila, ipakita mo po sa amin itong mga taong ito na nangangailangan ng tulong. Father God, in the name of Jesus, that in your perfect time, itong mga balong ito ay matulungan po ng iyong ministry na walang ibang makilala kundi ikaw lamang, Panginoon Kristo, at hindi ang tao. O hallelujah. Salamat po. Patuloy po kayong gagabay sa bawat isa at mairespeto namin ang bawat isa bilang magkapatid kami sa iyo, Panginoong Kristo. At naman po ang mga pangangailangan ng iyong mga anak, Lord, let it come to pass na ikaw po ang mag-provide sapagkat, Lord Jesus, you are our great provider. Oh, hallelujah. Maraming salamat po sa lahat ng provision. Maraming salamat po sa pagpapagaling mo na binigay sa amin. Maraming salamat po sa mga pagpapalang siksik, liglig, umaapaw na iyong binubuksan. Binubuksan mo ang pinto ng langit, ang windows, ang pintana ng kalangitan at ibinubuhos mo ang mga pagpapala mo po sa iyong mga kaanakan. Oh, hallelujah. We are claiming them, Father God, in the name of Jesus. Blessings upon blessings to all your children, sa lahat ng mga nandito nakikinig sa inyo, Panginoon Diyos. Nang sa ganun po, kami rin ay maging pagpapala sa iba. Maraming salamat, Panginoong Kristo. Maraming salamat po. Holy Spirit, maraming salamat. At kami po ay nakaraos sa iyong Bible study ngayong araw. Ayaan mong ang iyong proteksyon, ang iyong mga pagpapala, ang iyong kapayapaan, ang aming dala-dala sa aming pagsara ng iyong live ngayong araw. Maraming salamat po. Ito'y aming pinasasalamatan sa pangalan ni Kristo at ng Banal na Espiritu at lahat ng papurit parangal ay binabalik namin sa Diyos Ama. Amen! Praise God! At tayo ay nakaraos sa Bible study na ito. Kaya, ayan, sinong na-rebuke dyan, mga ka-Team Jesus? Rebuke is real. Ayan. So, tingnan natin ang ating mga kamag-anak, kung sino nangangailangan, at sino ang karapat-dapat na natulungan. Kaya nga, pinagdadasal natin ang mga kamag-anak natin. Ayan, bawa, nag-message sa'yo, Bit, ganito kasi Bit, ganito ganyan. O, paano mo sasagutin yan? Pagdasal mo yan. Pagdasal natin ang provisyon ng ating Panginoong Kristo sa inyo, sapagkat hindi naman ako ang magpapadala, kundi ang banal na Espiritu, kundi ang si Panginoong Kristo. Tayo lamang, ako lamang ay instrumento. So, magpapadala ang Diyos sapagkat nararapat kang padalhan, nararapat na padalhan itong kapatid na ito, itong taong ito, dahil ang kanyang puso ay totoo. No? Ang motibo niya ay totoo. Kaya, yun ang sinasabi ng Holy Spirit. Padalhan mo ang kapatid na ito. Ganun lang kasimple yun, mga ka-Team Jesus. Hanggang sa muli, Jesus loves us. Huwag niyong kalimutan na pagpapalain si Sis Erica, sapagkat si Sis Erica buong linggong ito siya ang pinili ng Banal na Espiritu upang pagpapalain natin. Hindi ko pa na-post yung kay Tita Lynn dahil hinintay ko ang picture ni Tita Lynn sa Team Jesus. Ayusin na ninyo yung inyong mga picture dyan, mga bagong members ng Team Jesus, para ma-share ko kung ikaw man ang pinili ng ating Banal na Espiritu para makatanggap ng pagpapala sa linggong ito. So, palitan ko yung picture ni Lian, palitan ko at i-post ko yung kay Tita Lynn, tapos kay Sis Erica.
Hanggang sa muli, Jesus loves us. Bye-bye.